Sa gilid ng isang tahimik na baryo na napapalibutan ng malalawak na bukirin at matataas na puno ng niyog, may isang lalaking halos hindi na pinapansin ng mga tao. Ang pangalan niya ay Lando. Wala siyang permanenteng tirahan, walang sariling lupa, at madalas ay nakikita lamang na naglalakad sa gilid ng kalsada na may bitbit na lumang sako at suot ang kupas na kamiseta. Tinatawag siya ng ilan na palaboy, ng iba na may kaawa-awa. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling maamo ang kanyang mukha at payapa ang kanyang mga mata. Tuwing umaga, gumigising si Lando sa ilalim ng kung saang punong mapagpapahingahan niya sa magdamag. Minsan ay sa may talahiban, minsan ay sa gilid ng ilog, at kung minsan naman ay sa tabi ng abandonadong kubo sa dulo ng baryo. Hindi siya sanay manghingi ng tulong, kaya't kahit kapos sa pagkain, mas pinipili niyang maghanap ng mga natirang gulay sa palengke o kaya'y manghuli ng isda sa mababaw na sapa. May mga pagkakataong binibigyan siya ng pagkain ng mabubuting tao sa baryo. Ngunit mas marami ang umiiwas sa kanya. May ilan na naniniwalang malas ang isang lalaking walang tahanan. May iba namang sinasabing may sumpa raw siya, kaya't napadpad sa ganoong buhay. Hindi pinapansin ni Lando ang mga usap-usapan. Tahimik niyang tinatanggap ang bawat araw na tila isang biyaya, kahit pa ito'y puno ng hirap. Isang hapon, habang naglalakad siya sa gilid ng kakahuyan na malapit sa paanan ng bundok, nakaramdam siya ng kakaibang katahimikan. Ang hangin ay tila mas malamig at ang paligid ay tila mas buhay kaysa karaniwan. Sanay na siya sa gubat dahil dito siya madalas naghahanap ng kahoy na panggatong o kaya'y mga bungang ligaw. Ngunit sa araw na iyon, may kakaiba sa pakiramdam niya. Habang naglalakad, may narinig siyang mahinang tilaok. Hindi ito karaniwang tilaok ng manok sa umaga. Ito'y mahina, parang may sakit, at nagmumula sa may kakapalan ng damo. Huminto si Lando at nagmasid. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinanggagalingan ng tunog. Sa ilalim ng isang punong balete, nakita niya ang isang manok na kakaiba ang tindig. Ang balahibo nito ay hindi pangkaraniwan. Makintab at tila may sariling liwanag kahit natatabunan ng anino. Sugatan ang pakpak nito at tila pagod na pagod. Nakahiga ito sa lupa, halos hindi makagalaw. Lumuhod si Lando. Maingat niyang inabot ang manok, iniiwasang masaktan ito. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling, ngunit halatang hindi ito ordinaryong alaga lamang sa bakuran. May kakaiba sa mga mata nito. Tila may talino at tapang na hindi niya maipaliwanag. Kaawa-awa ka naman, bulong niya. Hindi kita iiwan dito. Kinuha niya ang manok at binalot sa kanyang lumang sako. Naghahanap siya ng malinis na tubig sa malapit na sapa at dahan-dahang hinugasan ang sugat nito. Pinunit niya ang laylayan ng kanyang kamiseta upang gawing panali sa pakpak ng manok. Hindi man siya eksperto sa pag-aalaga ng hayop, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya upang mailigtas ito. Nang sumapit ang dapit hapon, nagpasya siyang manatili muna sa ilalim ng balete. Nagsiga siya ng maliit na apoy upang maitaboy ang lamig. Katabi niya ang manok na mahinang humihinga, ngunit tila unti-unting lumalakas. Habang nakatingin siya sa apoy, may narinig siyang kakaibang kaluskos. Hindi ito tulad ng tunog ng hayop sa gubat. Para itong maliliit na hakbang sa tuyong dahon. Tumingin siya sa paligid ngunit wala siyang makita. Napakatahimik ng paligid. Maya-maya, may mahinang tinig na nagsalita. Hindi lahat ay handang tumulong sa isang nilalang na hindi kanila. Napalingon si Lando. Sa paanan ng balete, may maliit na anyong unti-unting lumitaw mula sa anino. Isang nilalang na halos kasing tangkad lamang ng tuhod niya. Kulay lupa ang balat, may mahabang buhok, at nakasuot ng lumang kasuotan na tila hinabi mula sa dahon at hibla ng puno. Napakurap si Lando. Hindi siya agad nagsalita.
Ngunit sa halip na matakot, nanatili siyang kalmado. "Duwende," bulong niya. Tumango ang maliit na nilalang. "Matagal kitang pinagmamasdan." Hindi alam ni Lando ang sasabihin. Hindi siya sigurado kung panaginip lamang ito o katotohanan. Ngunit ang presensya ng nilalang ay malinaw at totoo. "Bakit mo tinulungan ang manok?" tanong ng duwende. "Dahil sugatan siya," sagot ni Lando. "Wala siyang ibang tutulong." "Wala kang kapalit na hinihingi?" Umiling si Lando. "Hindi ko kailangan ng kapalit. Sapat na sa akin na mabuhay siya." Matagal na tumahimik ang duwende. Tila sinusuri nito ang puso ng lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit ito sa manok at marahang hinaplos ang ulo nito. Ang sugatang pakpak ay tila nagkaroon ng bahagyang liwanag. "Ang manok na ito ay hindi pangkaraniwan," sabi ng duwende. "Ito'y ipinagkatiwala sa kagubatan. Marami ang naghahangad na mapasakan nila siya, ngunit hindi lahat ay karapat-dapat." Tumingin ang duwende kay Lando. "Ikaw, kahit walang-wala, ay may pusong handang magbigay. Hindi ka nagdalawang isip na tumulong." Hindi nagsalita si Lando. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, ngunit naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. "Simula ngayon," wika ng duwende, "ang kapalaran mo ay magbabago. Ngunit tandaan mo, ang biyaya ay may kasamang pagsubok. Ingatan mo ang manok na ito, alagaan mo siya, at huwag mong hayaang lamunin ng kasakiman ang iyong puso." Unti-unting naglaho ang duwende sa dilim. Naiwan si Lando na tahimik na nakaupo sa ilalim ng balete. Ang manok sa kanyang tabi ay tila mas maayos na ang paghinga. Ang pakpak nito ay hindi na gaanong sugatan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam si Lando ng kakaibang pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa mga susunod na araw. Ngunit alam niyang ang gabing iyon ay simula ng pagbabago sa kanyang buhay. At sa ilalim ng matandang balete, sa gitna ng katahimikan ng kagubatan, nagsimula ang kwento ng isang lalaking palaboy, isang mahiwagang manok, at isang biyayang magdadala sa kanya sa landas na hindi pa niya kailanman tinahak. Pagsapit ng umaga, nagising si Lando sa malamig na simoy ng hangin mula sa kakahuyan. Ang apoy na ginawa niya noong gabi ay halos abo na lamang. Dahan-dahan siyang bumangon at inabot ang sako kung saan niya inilagay ang manok. Nang silipin niya ito, nakita niyang gising na ang ibon at tahimik na nakamasid sa kanya. Ang mga mata nito ay tila mas malinaw na kaysa kagabi, at ang sugat sa pakpak ay hindi na ganoon kalala. Maingat niyang inabot ang manok at inilapag sa damuhan. Sa kanyang pagtataka, nakatayo ito ng maayos. May kaunting panginginig pa sa pakpak, ngunit malinaw na bumuti ang lagay nito. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang malakas na tilaok nito. Isang tilaok na hindi pangkaraniwan. Malinis, matinis, at tila may lakas na kayang umalingaw-ngaw sa buong gubat. Napatingin si Lando sa paligid. Tahimik ang kagubatan, ngunit parang may mga matang nagmamasid mula sa mga puno. Naalala niya ang sinabi ng duwende noong gabi. Ang manok ay hindi pangkaraniwan at ang biyaya ay may kasamang pagsubok. Hindi niya lubos maunawaan ang ibig sabihin nito, ngunit naramdaman niyang hindi na siya maaaring basta iwan ng ibon. "Kung wala kang may-ari, sasama ka na sa akin," bulong niya. "Pareho naman tayong walang tahanan." Dahan-dahan niyang pinulot ang manok at inilagay sa kanyang sako, ngunit iniwang bukas ang itaas upang makahinga ito. Nagsimula siyang maglakad palabas ng kakahuyan. Ang araw ay unti-unting sumisikat at ang liwanag nito ay sumasagi sa mga dahon at damo. Habang naglalakad, may pakiramdam siyang tila may nagbabantay sa kanila. Pagdating sa gilid ng baryo, napansin ng ilang tao ang kanyang pagdating. May mga batang naglalaro na napahinto at tumingin sa kanya. Ang iba ay nagbulungan nang makita ang manok na kasama niya. Hindi karaniwan ang itsura nito. Makintab ang balahibo at matipuno ang katawan.
Kahit may bakas pa ng sugat, malinaw na hindi ito basta alagang manok lamang. May isang matandang lalaki na nakaupo sa bangko sa tabi ng kalsada. Pinagmasdan niya si Lando mula ulo hanggang paa. Nang mapansin ang manok, napakunot ang kanyang noo. "Saan mo nakuha yan?" tanong ng matanda. "Sa gubat," sagot ni Lando. "Sugatan siya kagabi. Tinulungan ko lang." Hindi agad sumagot ang matanda. Tinitigan niya ang manok na tila may kinikilalang kakaiba. Ngunit sa huli ay umiling lamang siya at bumalik sa pag-upo. "Mag-ingat ka," sabi niya. "May mga bagay na hindi basta napupulot ng walang dahilan." Nagpatuloy si Lando sa paglalakad. Hindi siya sanay na may kasama, kaya't kakaiba sa pakiramdam ang may binabantayan. Sa dulo ng baryo, may abandonadong kubo na matagal nang walang nakatira. Madalas niya itong tuluyan kapag umuulan. Doon siya nagpasiyang magpahinga. Nilinis niya ang loob ng kubo at naghahanap ng tuyong dahon upang gawing higaan. Inilapag niya ang manok sa isang sulok na may sapat na liwanag. Naghahanap siya ng butil at kaunting tubig upang maipakain dito. Sa bawat galaw niya, napapansin niyang sinusundan siya ng manok ng tingin, na parabang nauunawaan nito ang kanyang ginagawa. Lumipas ang mga araw at unti-unting lumakas ang manok. Naging masigla ito at malakas ang tilaok tuwing umaga. Minsan, kapag lumalabas si Lando upang maghanap ng pagkain, sumasama ang manok sa kanyang paglalakad. Hindi ito lumalayo at tila laging nakasunod sa kanyang likuran. Isang umaga, habang naglalakad sila sa gilid ng bukirin, may nakasalubong silang grupo ng mga sabongero. May dalang mga manok ang mga ito at abala sa pag-uusap. Nang mapansin nila ang manok ni Lando, napahinto sila. "Ang ganda ng tindig ng manok mo," sabi ng isa. "Panabong ba yan?" Umiling si Lando. "Hindi ko alam. Nakita ko lang sa gubat." Nagkatinginan ang mga sabongero. Ang isa sa kanila ay lumapit at sinuri ang manok mula ulo hanggang paa. Hindi ordinaryo ang balahibo nito. Matipuno rin ang katawan. Kung aalagaan mo yan, malaki ang potensyal. Hindi sumagot si Lando. Hindi pa niya iniisip ang tungkol sa sabong o pakikipaglaban. Ang nais lamang niya ay mabuhay ang manok at manatiling kasama niya. Ngunit ang mga salita ng sabongero ay nag-iwan ng tanong sa kanyang isipan. Habang papalayo siya, naramdaman niyang tila may bagong landas na unti-unting bumubukas. Hindi pa niya alam kung saan ito hahantong, ngunit malinaw na may pagbabago sa kanyang buhay mula nang makita niya ang manok sa ilalim ng balete. Kinagabihan, habang nagpapahinga siya sa loob ng kubo, narinig niya muli ang mahinang kaluskos sa labas. Hindi ito malakas, ngunit sapat upang mapansin. Lumabas siya at tumingin sa paligid. Sa lilim ng mga puno, may maliit na anyong nakatayo. Ang duwende ay muling nagpakita. "Maayos ang lagay niya," sabi nito. Tumutukoy sa manok. Tumango si Lando. "Salamat sa tulong mo." "Hindi pa tapos ang iyong pagsubok," sagot ng duwende. "Ang manok na ito ay magdadala sa iyo sa landas na hindi mo pa nararanasan. Marami ang magnanais na mapasa kanila siya. Kailangan mong maging matatag." "Hindi ko siya ipagpapalit," sabi ni Lando. Tinitigan siya ng duwende. "Tandaan mo ang iyong sinabi, sapagkat darating ang araw na susubukin ang iyong puso." Muling naglaho ang duwende sa dilim. Naiwan si Lando na nakatingin sa mga anino ng gabi. Sa kanyang tabi, ang manok ay tahimik na nakatayo, tila nauunawaan ang lahat. At sa ikalawang gabi mula nang magbago ang kanyang kapalaran, unti-unting napagtanto ni Lando na ang simpleng pagtulong sa isang sugatang nilalang ay magbubukas ng pintuan sa isang mundong puno ng pagsubok, tukso at biyaya na hindi niya kailanman inakala. Lumipas ang ilang linggo at tuluyang lumakas ang manok na kasama ni Lando. Ang sugat sa pakpak nito ay tuluyan ng naghilo at ang dating mahinang tindig ay napalitan ng matikas na anyo. Tuwing umaga, sabay silang nagigising sa loob ng abandonadong kubo. Sa tuwing sisikat ang araw,
maririnig sa buong dulo ng baryo ang matinis na tilaok ng manok. Tilaok na may kakaibang lakas na umaalingaw-ngaw sa paligid. Hindi nagtagal, napansin ng mga taga-baryo ang pagbabago. Ang dating tahimik na palaboy na si Lando ay ngayon may kasamang manok na tila hindi pangkaraniwan. May ilan na nagtataka, may ilan na humahanga, at may ilan ding nagsimulang mag-usisa kung saan niya ito nakuha. Sa palengke, habang naghahanap si Lando ng mga tirang gulay, may lumapit sa kanyang isang lalaki na kilala sa baryo bilang sabonghero. Ang pangalan nito ay Mando, isang matagal nang sumasali sa mga laban ng manok sa kalapit na bayan. Lando, tawag nito. Narinig ko ang tilaok ng manok mo. Hindi iyon basta-basta. Panabong ang tindig. Hindi ko alam kung panabong, sagot ni Lando. Inalagaan ko lang siya. Kung papayag ka, wika ni Mando. Subukan natin sa ensayo, hindi laban agad. Titingnan lang kung may lakas. Hindi agad sumagot si Lando. Hindi niya nais ilagay sa panganib ang manok. Ngunit naalala niya ang sinabi ng duwende na ang manok ay magdadala sa kanya sa landas na may pagsubok. Hindi niya alam kung ito na ba ang simula ng pagsubok na iyon. Hindi ko siya ipapahamak, sagot niya. Kung ensayo lang at walang patalim, maaari. Tumango si Mando. Walang patalim. Titingnan lang ang galaw. Kinabukasan, sa isang maliit na bakuran sa gilid ng baryo, dinala ni Lando ang manok. May ilang sabongero na naroon at may dalang kani-kanilang alaga. Hindi ito malaking laban, kundi simpleng pagsubok lamang. Inilapag ni Lando ang manok sa lupa. Tahimik ito ngunit matatag ang tindig. Nang ilapit ang isa pang manok upang subukan ang galaw, biglang naging alerto ang alaga ni Lando. Sa unang galaw pa lamang, nakita ng mga sabonghero ang kakaibang bilis at liksi nito. Hindi ito nagpadalos-dalos, ngunit bawat hakbang ay may tiempo at lakas. Hindi nagtagal ang ensayo. Pinahinto ni Mando ang pagsubok at tumingin kay Lando. May kakaiba sa manok mo, sabi niya. Hindi lang lakas ang meron siya, may talino sa galaw. Kung aalagaan mo yan ng tama, malayo ang mararating. Tahimik lamang si Lando. Hindi siya sanay sa ganito atensyon. Ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niyang may dahilan kung bakit niya natagpuan ang manok sa gubat. Pagbalik niya sa kubo, umupo siya sa labas at pinagmamasdan ng papalubog na araw. Sa kanyang tabi, ang manok ay tahimik na naglalakad sa damuhan. Sa unang pagkakataon, napaisip siya kung ano ang susunod na hakbang. Habang lumalalim ang gabi, muling narinig ni Lando ang pamilyar na kaluskos sa paligid. Hindi na siya nagulat. Lumabas siya at tumingin sa ilalim ng punong malapit sa kubo. Naroon ang diwende. Unti-unti mo nang nakikita ang kakayahan niya, sabi ng maliit na nilalang. Oo, tugon ni Lando. Pero natatakot ako na baka may mangyaring masama. Ang biyaya ay hindi lamang para sa katahimikan, sagot ng diwende. Minsan, ito'y ibinibigay upang subukin ang iyong lakas ng loob at katapatan. Hindi ko siya ipagpapalit sa kahit ano, sabi ni Lando. Tinitigan siya ng diwende. Darating ang mga tao na mag-aalok ng yaman. Darating ang mga laban na magdadala ng panganib. Kapag dumating ang sandaling iyon, kailangan mong tandaan kung sino ka bago dumating ang biyaya. Tahimik na tumango si Lando. Hindi niya alam kung gaano kabigat ang mga darating na araw, ngunit naramdaman niyang unti-unti na siyang hinahanda. Muling naglaho ang diwende sa dilim. Naiwan si Lando na nakatingin sa kalangitan. Ang mga bituin ay maliwanag at ang hangin ay malamig, ngunit payapa. Sa kanyang tabi, ang manok ay umakyat sa isang kahoy at pumikit, tila handa na ring magpahinga. Sa kabila ng katahimikan ng gabi, may pakiramdam si Lando na ang kanyang simpleng buhay ay papasok na sa panibagong yugto. Isang yugto na puno ng pagsubok, tukso at mga pagkakataong magbabago sa kanyang kapalaran. At sa pagsisimula na bagong araw, dala niya ang pag-asang mapanatili ang kabutihan ng puso sa gitna ng mundong unti-unting nagiging mas magulo sa kanyang harapan.
Maagang nagising si Lando kinabukasan. Ang malamig na hangin ay dumadaloy sa loob ng abandonadong kubo at ang liwanag ng araw ay unti-unting pumapasok sa mga siwang ng dingding. Sa tabi niya, ang manok ay nakatayo na, tila handa sa panibagong araw. Muli itong tumilaok ng malakas at ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Hindi na bago kay Lando ang hirap ng buhay, ngunit ang mga nakaraang araw ay may kakaibang bigat. Mula nang makita niya ang manok sa gubat, tila may nagbago sa takbo ng kanyang kapalaran. Maraming mata ang nakatingin sa kanila at ramdam niyang hindi na siya basta palaboy lamang sa paningin ng iba. Lumabas siya ng kubo at umupo sa may damuhan. Inobserbahan niya ang manok na mahinahong naglalakad, tila sinusuri ang paligid. Sa bawat galaw nito, kapansin-pansin ang tikas at lakas. Hindi niya maiwasang maalala ang sinabi ng Dewende, ang biyaya ay may kasamang pagsubok. Makalipas ang ilang sandali, may narinig siyang yabag mula sa kalsada. Nang lingunin niya, nakita niyang papalapit si Mando kasama ang dalawa pang sabonghero. May dala silang sako at tila may balak na kausapin siya. "Lando," tawag ni Mando. "May balita ako." Tahimik na tumayo si Lando. "Ano yon?" "May ensayo sa kabilang baryo sa susunod na linggo," sagot ni Mando. "Hindi pa laban, pagsubok lang. Maraming manok ang dadalhin doon. Kung gusto mo, pwede mong isali ang alaga mo para makita ang kakayahan niya." Hindi agad sumagot si Lando. Tumingin siya sa manok na tila kalmado lamang. Hindi niya alam kung handa na ba ito o kung siya mismo ang handa na. Ang buhay niya ay simple at tahimik noon. Ngunit ngayon ay may mga pagkakataong dumarating na maaaring magbago sa lahat. "Pag-iisipan ko," sagot niya. Tumango si Mando. "Hindi kita pipilitin, pero sayang kung hindi mo susubukan. May potensyal ang manok mo." Pagkaalis ng mga sabongero, naupo muli si Lando. Tahimik siyang nag-isip. Hindi niya hinahangad ang yaman o katanyagan, ngunit alam niyang may dahilan kung bakit niya natagpuan ang manok. Kung may kakayahan ito, marahil ay bahagi iyon ng landas na itinakda para sa kanila. Habang papalapit ang hapon, nagpasya siyang dalhin ang manok sa may ilog upang painumin at paliguan. Dahan-dahan niyang hinawakan ito at inilapag sa tabi ng malinaw na tubig. Tahimik lamang ang ibon, tila nagtitiwala sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumitibay ang kanilang ugnayan. Sa ilalim ng lilim ng mga puno, may pakiramdam si Lando na hindi sila nag-iisa. Parang may nagmamasid mula sa malayo. Hindi niya alam kung ito'y takot o pakiramdam lamang, ngunit sanay na siya sa presensya ngayon. Kinagabihan, habang nagpapahinga siya sa harap ng kubo, muling nagpakita ang maliit na anyo sa gilid ng dilim. Ang duwende ay tahimik na lumapit. "Marami nang nakapansin sa inyo," sabi nito. "Oo," tugon ni Lando. May nag-alok na isali siya sa ensayo. Tinitigan siya ng duwende. Ang bawat hakbang ay may kapalit. Kung pipiliin mong tahakin ang landas na iyon, kailangang maging matatag ang loob mo. Hindi lahat ng tao ay may mabuting hangarin. "Hindi ko siya pababayaan," sabi ni Lando. "Alam ko," sagot ng duwende. "Ngunit tandaan mo, ang tunay na pagsubok ay hindi lamang sa lakas ng manok, kundi sa tibay ng iyong puso." Tahimik silang nagkatitigan. Maya-maya, lumingon ang duwende sa manok na nakapwesto sa gilid ng kubo. Lumapit ito at marahang hinaplos ang ulo ng ibon. Sa sandaling iyon, tila may mahinang liwanag na dumaan sa balahibo nito, ngunit agad ding nawala. "Panatilihin mo ang kabutihan sa iyong loob," wika ng duwende. "Iyan ang iyong lakas." Unti-unti itong naglaho sa dilim, tulad ng dati. Naiwan si Lando na tahimik na nakaupo, nakatingin sa kalangitan. Ang mga bituin ay kumikislap, at ang gabi ay payapa. Ngunit sa kabila ng katahimikan, naramdaman niyang papalapit na ang mga araw na magdadala ng mas mabibigat na desisyon. Sa kanyang tabi, ang manok ay tahimik na nakapikit, tila handa sa kung ano man ang darating.
At si Lando, na dati naglalakad lamang sa gilid ng daan ng walang direksyon, ay unti-unting nahaharap sa landas na maaaring magbago sa kanyang buhay magpakailanman. Dumating ang mga araw na mas naging abala si Lando kaysa dati. Sa tuwing sisikat ang araw, agad niyang inaalagaan ng manok. Pinapakain, pinapainom, at pinapahinga sa tamang oras. Hindi man siya bihasa sa pagpapalaki ng panabong, natutunan niya ang mga simpleng paraan upang mapanatiling malakas at maayos ang alaga. May mga payo rin siyang natatanggap mula kay Mando at sa iba pang sabonghero sa baryo, ngunit maingat niyang pinipili kung alin ang susundin. Hindi pa rin nawawala ang kanyang pag-aalinlangan. Sa bawat araw na lumilipas, mas maraming tao ang nakakapansin sa manok. May mga nag-aalok ng pera upang bilhin ito. May mga nag-uusisa kung saan niya ito nakuha. May ilan ding nagsasabing baka malas ang dala nito. Tahimik lamang si Lando sa lahat ng iyon. Para sa kanya, hindi ito bagay na maaaring ipagpalit sa anumang halaga. Isang umaga, habang naglilinis siya sa paligid ng kubo, dumating si Mando. May dala itong maliit na supot ng butil at ilang halamang gamot. Para sa manok mo, sabi niya. Makakatulong ito sa lakas. Nagpasalamat si Lando at tinanggap ang tulong. Hindi siya sanay tumanggap ng ganito, ngunit ramdam niyang may mabuting hangarin at si Mando. Umupo sila sa labas ng kubo at nag-usap. Sa susunod na linggo na ang ensayo sa kabilang baryo, sabi ni Mando. Maraming darating. Hindi pa laban, pero seryosong pagsubok iyon. Tahimik na tumango si Lando. Nag-iisip pa ako. Normal lang mag-isip, sagot ni Mando. Pero kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman ang kakayahan niya. At kung may kakaiba talaga sa manok mo, mas mabuting ikaw ang mag-alaga kaysa mapunta sa maling kamay. Matagal na nag-isip si Lando matapos umalis si Mando. Tiningnan niya ang manok na abala sa paghahanap ng pagkain sa damuhan. Sa bawat galaw nito, kapansin-pansin ang lakas at disiplina. Hindi ito magulo, hindi rin pabaya. Para itong may sariling pag-unawa sa mga bagay. Sa hapon, dinala niya ang manok sa may ilog upang painumin. Tahimik ang paligid at mahangin ang hangin. Naupo siya sa tabi ng tubig at nagmuni-muni. Sa buong buhay niya, wala siyang naging pag-aari na tunay na kanya. Wala siyang tahanan, wala ring pamilya na kasama. Ngunit ngayon, may nilalang na tila ipinagkatiwala sa kanya. Habang nakaupo siya, may naramdaman siyang presensya. Hindi siya nagulat. Lumingon siya sa likod at nakita ang maliit na anyo sa lilim ng puno. Ang duwende ay muling nagpakita. Malapit na ang pagsubok, sabi nito. Oo, tugon ni Lando. May ensayo sa kabilang baryo. Hindi ko pa alam kung sasali ako. Lumapit ang duwende at tiningnan ng manok. Ang kakayahan niya ay hindi maitatago. Kahit saan mo siya dalhin, mapapansin siya. Natatakot ako na baka may mangyaring masama, sabi ni Lando. Ang takot ay bahagi ng landas, sagot ng duwende. Ngunit hindi ka nag-iisa. Hanggat nananatili kang tapat sa iyong sarili, may gabay kang matatanggap. Tumingin si Lando sa manok at pagkatapos ay sa duwende. Kung sasali kami, gagawin ko iyon ng may pag-iingat. Tumango ang duwende. Iyan ang tamang isipin. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng laban ay nasa arena. May mga laban na nangyayari sa loob ng puso. Tahimik silang nagmasid sa ilog. Ang tubig ay malinaw at mahinahong dumadaloy. Maya-maya, tumayo ang duwende at umatras sa lilim. Maghanda ka, sabi nito. Ang landas na tatahakin mo ay magsisimula sa isang simpleng hakbang. Muling naglaho ang maliit na nilalang na parang hangin lamang na nagdaan. Naiwan si Lando na nakaupo sa tabi ng ilog. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong mangyayari sa mga susunod na araw. Ngunit naramdaman niyang hindi na siya maaaring umatras sa landas na ito. Kinagabihan, habang nasa loob ng kubo, inihanda niya ang maliit na lugar para sa manok. Pinakain niya ito at pinahinga. Tahimik ang gabi,
Ngunit sa loob ng kanyang isip ay may halong kaba at pag-asa. Sa unang pagkakataon, naisip ni Lando na maaaring may direksyon na ang kanyang buhay. Maaaring ang simpleng pagtulong niya sa isang sugatang manok ay simula ng pagbabagong matagal na niyang hindi inaasahan. At sa paglipas ng gabi, sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, naghanda si Lando para sa susunod na yugto ng kanilang paglalakbay. Isang yugto na magbubukas ng pinto sa mga bagong karanasan, bagong tao, at mga pagsubok na huhubog sa kanyang pagkatao. Dumating ang araw ng pag-alis. Maaga pa lamang ay gising na si Lando. Tahimik ang paligid ng kubo at ang hamog ay nakadikit sa mga dahon ng damo. Sa loob ng ilang araw, paulit-ulit niyang inisip kung sasali ba siya sa ensayo sa kabilang baryo. Sa huli, nagpasya siyang subukan, hindi upang maghanap ng yaman, kundi upang maunawaan kung ano ang papel ng manok sa kanyang buhay. Maingat niyang inihanda ang alaga. Pinakain niya ito ng sapat at pinainom. Tiningnan niya ang mga pakpak at paa nito, sinigurong maayos ang kalagayan. Sa bawat galaw niya, ramdam niya ang bigat ng desisyon. Hindi siya sanay na maglakbay na may inaasahang mangyayari. Nang sumikat ang araw, naglakad si Lando patungo sa kalsada. Kasama niya ang manok na nakalagay sa isang maayos na basket na hiniram niya kay Mando. Tahimik lamang ang ibon, tila batid ang pupuntahan nila. Sa may dulo ng baryo, naghihintay si Mando kasama ang ilang sabongero. May dala silang mga manok at gamit. Nang makita si Lando, tumango si Mando. "Handa ka na?" tanong nito. "Oo," sagot ni Lando. "Susubukan namin." Naglakad ang grupo patungo sa kabilang baryo. Hindi kalayuan ang lalakarin, ngunit sapat upang maramdaman ni Lando ang pagbabago sa kanyang buhay. Dati naglalakad siya nang walang patutunguhan. Ngayon ay may layunin, kahit hindi pa niya lubos nauunawaan. Pagdating sa bakuran kung saan gaganapin ang ensayo, marami na ang naroon. May mga sabongero mula sa iba't ibang lugar. May mga manok na matitikas at sanay sa galaw. Tahimik na pinagmamasdan ni Lando ang paligid. Hindi siya sanay sa ganitong pagtitipon. Inilapag niya ang basket at dahan-dahang kinuha ang manok. Nang tumapak ito sa lupa, napansin agad ng ilan ang tindig nito. May mga nagbulungan, may mga napatingin ng matagal. Hindi nagtagal, lumapit ang isang matandang sabonghero na kilala sa lugar. "Kanino ang manok na yan?" tanong nito. "Akin," sagot ni Lando. Tiningnan ng matanda ang manok mula ulo hanggang paa. "May kakaiba sa kanya. Hindi ko pa ito nakikita dati." Tahimik si Lando. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi rin niya gustong magpaliwanag ng mahaba. Para sa kanya, sapat ng alagaan ng manok at gabayan ito. Nagsimula ang mga ensayo. Isa-isang sinusubukan ang mga manok, hindi palaban kundi pagtingin lamang sa galaw at lakas. Nang dumating ang pagkakataon ng alaga ni Lando, inilapit ito sa isa pang manok. Walang patalim, walang matinding labanan. Tinitingnan lamang ang bilis at kilos. Sa unang galaw pa lamang, kapansin-pansin ang disiplina ng manok. Hindi ito padalos-dalos. Bawat hakbang ay may tiempo. Ang mga sabongero ay napatingin at napabulong. Ang iba ay nagulat sa bilis at lakas nito. Hindi nagtagal, pinahinto ang ensayo. Lumapit ang matandang sabongero kay Lando. "Kung ipagpapatuloy mo ito," sabi nito, "marami ang maghahangad sa manok mo. Kailangan mong mag-ingat." Tumango si Lando. Alam na niya yon sa simula pa lamang. Ngunit ngayong nasaksihan niya ang reaksyon ng iba, mas lalo niyang naunawaan ang bigat ng responsibilidad. Pagkatapos ng ensayo, nagpasya siyang umuwi agad. Hindi siya nagtagal sa bakuran. Ayaw niyang masyadong mapansin. Tahimik siyang naglakad pabalik sa kubo kasama ang manok. Sa paglalakad, napansin niyang tila may sumusunod na tingin sa kanila. Hindi niya lingon-lingonin ang likod, ngunit ramdam niyang may mga taong interesado sa alaga niya. Lalo siyang naging maingat.
Pagsapit ng hapon, nakabalik sila sa kubo. Inilapag niya ang manok sa damuhan at pinainom. Umupo siya sa harap ng kubo at nag-isip. Ang simpleng pagsali sa ensayo ay nagdala ng maraming mata at usisa. Hindi pa man nagsisimula ang tunay na laban, may mga taong nagmamasid na. Habang papalubog ang araw, may narinig siyang mahinang kaluskos sa likod ng kubo. Hindi na siya nagulat. Tumayo siya at lumabas. Sa ilalim ng punong malapit sa kubo, naroon ang duwende. "Nakita mo na?" sabi nito. "Oo," tugon ni Lando. "Maraming nakapansin." "Hindi may tatago ang kakaiba," sagot ng duwende. "Ang tanong ay kung paano mo ito iingatan." "Gagawin ko ang lahat para protektahan siya," sabi ni Lando. Lumapit ang duwende sa manok at tahimik itong pinagmamasdan. "Ang landas mo ay nagsimula na. Hindi na ito babalik sa dati. Ngunit tandaan mo, ang lakas ay hindi lamang nasa pakpak o paa. Nasa puso rin ng nag-aalaga." Tahimik na tumango si Lando. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niyang hindi lamang ang manok ang sinusubok. Pati siya rin. Muling naglaho ang duwende sa dilim. Naiwan si Lando sa harap ng kubo, pinagmamasdan ang papalubog na araw. Sa kabila ng pagod, may kakaibang lakas siyang nararamdaman. Hindi niya alam kung saan hahantong ang landas na ito, ngunit malinaw na hindi na siya ang dating lalaking palaboy na walang direksyon. Sa kanyang tabi, ang manok ay tahimik na naglalakad sa damuhan. At sa katahimikan ng dapit hapon, unti-unting nahuhubog ang kanilang kapalaran sa mundong puno ng pagsubok at pagbabago. Mula nang makabalik si Lando sa kubo matapos ang unang ensayo, hindi na nawala sa kanyang isip ang mga matang nakatingin sa kanila. Hindi siya sanay na pag-usapan o pagmasdan, kaya't ang biglang atensyon ay nagdulot ng kaba. Gayunpaman, pinilit niyang manatiling kalmado. Ang mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan at maayos na kalagayan ng manok. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Tahimik pa ang paligid at manipis ang hamog sa damuhan. Pinakain niya ang manok at pinainom. Habang ginagawa niya iyon, napansin niyang mas alerto ang ibon. Mabilis itong tumingin sa bawat galaw sa paligid, tila may nararamdamang kakaiba. Lumabas si Lando ng kubo at sinuri ang paligid. Wala naman siyang nakitang tao, ngunit ang pakiramdam na may nagmamasid ay hindi nawawala. Napabuntong hininga siya. Alam niyang ang ganitong sitwasyon ay bahagi na ng landas na tinatahak niya. Makalipas ang ilang oras, dumating si Mando. May dala itong kaunting pagkain at ngumiti nang makita si Lando. "Kumusta?" tanong nito. "Mukhang marami ang humanga sa manok mo kahapon." Tahimik na tumango si Lando. "Napansin ko rin, parang may mga nagmamasid." "Normal iyon," sagot ni Mando. "Kapag may kakaibang manok, maraming gustong makaalam. Pero kailangan mong maging maingat. May mga taong mabuti ang hangarin, may mga iba rin." Umupo sila sa harap ng kubo. Tiningnan ni Mando ang manok at napangiti. Malakas ang tindig, pero mas mahalaga, mukhang may tiwala siya sa iyo. Hindi nagsalita si Lando. Alam niyang tama iyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malapit sila ng manok. Hindi ito lumalayo sa kanya at tila sumusunod sa kanyang mga galaw. Bago umalis si Mando, nagbigay ito ng payo. Kung ipagpapatuloy mo ito, kailangan mong maghanda. Hindi lamang sa laban, kundi sa mga taong lalapit sa iyo. Huwag mong basta pagkatiwalaan ang lahat. Tumango si Lando. Naiintindihan niya ang ibig sabihin. Matapos umalis si Mando, dinala niya ang manok sa may lilim ng puno upang makapagpahinga. Umupo siya sa tabi at nagmasid sa malayo. Tahimik ang araw, ngunit may pakiramdam siyang may paparating na pagbabago. Pagsapit ng hapon, may dumating na 3 lalaki sa may kalsada. Hindi sila taga-baryo. Maayos ang kanilang suot at tila may hinahanap. Nang mapansin nila si Lando at ang manok, lumapit sila. "Magandang hapon," sabi ng isa.
Ikaw ba ang may-ari ng manok na nakita kahapon sa ensayo? Oo, sagot ni Lando. Tinitigan ng lalaki ang manok. Maganda ang tindig, interesado kaming bilhin. Umiling si Lando. Hindi ko siya ipinagbibili. Nagkatinginan ang tatlong lalaki. Mataas ang alok namin, sabi ng isa pa. Mas makabubuti sa iyo. Hindi ko kailangan ng pera, sagot ni Lando. Kasama ko siya. Hindi na nagpumilit ang mga lalaki. Ngunit ang kanilang tingin ay nag-iwan ng babala. Tahimik silang umalis. Ngunit ramdam ni Lando na hindi iyon ang huling pagkakataon na may lalapit sa kanya. Kinagabihan, habang nagpapahinga siya sa harap ng kubo, naramdaman niyang muling may presensya sa paligid. Lumingon siya at nakita ang maliit na anyo sa lilim ng puno. Ang dewende ay naroon. Dumating na ang unang tukso, sabi nito. Oo, tugon ni Lando. May nag-alok ng pera. Tumanggi ako. Tumango ang duwende. Mabuti, ngunit tandaan mo, hindi iyan ang huli. Habang lumalakas ang manok, mas maraming pagsubok ang darating. Tahimik si Lando. Tumingin siya sa manok na nakapahinga sa tabi. Hindi ko siya ipagpapalit kahit ano pa ang mangyari. Lumapit ang duwende at pinagmamasdan ng ibon. Ang tunay na lakas ay nasa katapatan. Hanggat nananatili kang tapat, may gabay kang matatanggap. Maya-maya, umatras ang duwende at unti-unting naglaho sa dilim. Naiwan si Lando sa katahimikan ng gabi. Ang mga bituin ay maliwanag at ang hangin ay malamig. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, alam niyang hindi na tahimik ang landas na kanyang tinatahak. Sa unang pagkakataon, naisip niyang baka kailangan niyang maghanda sa mas malalaking pagsubok. Hindi lamang para sa manok, kundi para sa sarili niyang paninindigan. Sa mundo na unti-unting nagiging mas magulo, ang tanging sandigan niya ay ang tiwala sa sariling puso. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa harap ng lumang kubo, nanatili siyang gising ng matagal, binabantayan ang manok at iniisip ang mga darating pang araw na maghuhubog sa kanilang kapalaran. Mula nang tanggihan ni Lando ang alok ng mga lalaking hindi niya kilala, mas naging maingat siya sa bawat kilos. Hindi na siya basta lumalayo sa kubo ng matagal. At sa tuwing lalabas upang maghanap ng pagkain o tubig, sinisigurado niyang malapit lamang ang pupuntahan. Ramdam niyang may mga matang nagmamasid. At kahit wala siyang nakikitang tao, hindi nawawala ang pakiramdam na iyon. Isang umaga, habang nagpapakain siya sa manok, napansin niyang mas tahimik ito kaysa dati. Hindi ito tumilaok agad, bagkus ay tila nakikinig sa paligid. Tumingin si Lando sa malayo at napansin ang dalawang lalaking nakatayo sa dulo ng kalsada. Hindi sila lumalapit, ngunit malinaw na nakatingin sa kanilang direksyon. Nagkunwari si Lando na abala sa paglilinis ng bakuran. Maya-maya, umalis din ang dalawang lalaki. Hindi siya nakahinga ng maluwag. Sa halip, lalo siyang naging alerto. Pagsapit ng tanghali, dumating si Mando. May dala itong kaunting pagkain at tila may gustong sabihin. May narinig akong balita, sabi nito. May ilang sabongero mula sa malayong lugar ang naghahanap sa manok na nakita sa ensayo. Marami raw ang humanga. Tahimik si Lando. May pumunta rito kahapon. Gusto nila itong bilhin. Napakunot ang noo ni Mando. Mag-ingat ka. Hindi lahat ay marunong tumanggap ng pagtanggi. Kung maaari, iwasan mo munang ilabas ang manok sa mga mata ng iba. Tumango si Lando. Alam niyang tama ang payo. Hindi niya nais ang gulo. Ang gusto lamang niya ay mapanatiling ligtas ang manok at ang kanilang payapang pamumuhay. Pagkaalis ni Mando, inilipat ni Lando ang manok sa likod ng kubo, sa lugar na mas natatabingan ng mga puno. Doon niya ito pinakain at pinainom. Tahimik ang paligid, ngunit mas panatag ang pakiramdam niya. Habang papalapit ang hapon, nagpasya siyang magpahinga sa lilim ng isang puno. Naupo siya at pinagmasdan ang manok. Sa kabila ng mga pangyayari, nananatili itong kalmado at tila may sariling lakas na hindi basta-basta natitinag. Sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang mahinang kaluskos.
Lumingon siya at nakita ang pamilyar na maliit na anyo sa lilim. Ang duwende ay muling nagpakita. Mas marami nang nakapansin, sabi nito. Oo, tugon ni Lando. May mga taong gustong kunin siya. Ang biyaya ay madalas hinahangad ng marami, sagot ng duwende. Ngunit hindi lahat ay may karapatang magmay-ari. Ikaw ang pinili upang mag-alaga. Paano ko siya mapoprotektahan? Tanong ni Lando. Sa pamamagitan ng pagiging maingat at tapat. Wika ng duwende. Huwag mong ilalantad ang lahat. May tamang oras para sa bawat bagay. Tahimik na tumango si Lando. Hindi ko siya ipagpapalit sa kahit ano. Lumapit ang duwende sa manok at marahang hinaplos ang ulo nito. Sa sandaling iyon, tila mas luminaw ang tindig ng ibon. Tumayo ito ng tuwid at tumingin kay Lando. Malapit na ang mas malaking pagsubok, sabi ng duwende. Ngunit huwag kang matakot. Ang lakas na kailangan mo ay nasa loob mo na. Maya-maya, naglaho muli ang maliit na nilalang. Naiwan si Lando na tahimik na nakaupo sa ilalim ng puno. Ang hangin ay banayad at ang araw ay unti-unting lumulubog. Kinagabihan, mas maaga siyang pumasok sa kubo. Inayos niya ang paligid at sinigurong ligtas ang manok. Umupo siya sa may pintuan at nagbantay. Hindi siya sanay sa ganitong pag-iingat, ngunit alam niyang kailangan. Sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang malayong tahol ng aso at ang paghihip ng hangin sa mga puno. Wala namang kakaibang nangyari, ngunit nanatili siyang gising ng matagal. Hindi niya alam kung kailan darating ang susunod na pagsubok, ngunit handa siyang harapin iyon. Sa kabila ng takot at pag-aalala, may matibay na paninindigan si Lando. Hindi niya iiwan ang manok. Hindi niya ipagpapalit ang tiwalang ibinigay sa kanya. At sa bawat araw na lumilipas, mas tumitibay ang kanyang loob na ipaglaban ang kung ano ang tama, kahit pa magbago ang takbo ng kanyang buhay. Sa mga sumunod na araw, mas naging tahimik ang paligid ng kubo. Wala nang mga lalaking nagpunta upang magtanong o mag-alok, at tila bumalik sa dati ang galaw ng baryo. Ngunit alam ni Lando na ang katahimikan ay hindi nangangahulugang tapos na ang lahat. Minsan, ang pinakatahimik na sandali ang nagbabadya ng mas malalaking pangyayari. Maagang nagising si Lando isang umaga at napansin niyang maaliwalas ang kalangitan. Pinakain niya ang manok at pinainom, saka naglakad patungo sa may ilog. Hindi siya lumalayo, ngunit nais niyang mabigyan ng sapat na hangin at galaw ang alaga. Tahimik silang naglakad sa gilid ng tubig at sa bawat hakbang ay ramdam ni Lando ang lalong pagtibay ng kanilang samahan. Habang nakaupo siya sa tabi ng ilog, napansin niyang masigla ang manok. Mabilis itong kumilos at tila mas malakas ang katawan kaysa dati. Sa tuwing gagalaw ito, may disiplina at tiempo na para bang matagal na itong sanay sa ganitong buhay. Hindi niya maiwasang magtaka kung saan talaga nanggaling ang ibon. Pagsapit ng tanghali, nagpasya siyang bumalik sa kubo. Sa daan, may nakasalubong siyang matandang magsasaka na kilala sa baryo. Napatingin ito sa manok at ngumiti. Lando, sabi ng matanda, iba ang tindig ng kasama mo. Mukhang malayo ang mararating niyan. Hindi ko alam, sagot ni Lando. Inaalagaan ko lang siya. Tumango ang matanda. Minsan, ang mga biyayang dumarating ay may dahilan. Ingatan mo. Nagpasalamat si Lando at nagpatuloy sa paglalakad. Sa isip niya, paulit-ulit ang mga salitang naririnig niya mula sa iba. Ingatan mo, mag-ingat ka, may kakaiba. Unti-unti niyang nauunawaan na hindi lamang ang manok ang pinapangalagaan niya, kundi pati ang landas na kanilang tinatahak. Kinagabihan, habang nagpapahinga siya sa labas ng kubo, muling naramdaman ni Lando ang pamilyar na presensya. Hindi na siya nagulat ng lumingon at makita ang duwende sa lilim ng puno. Matagal ka nang nagbabantay, sabi ni Lando. Bahagi iyon ng aking tungkulin, sagot ng duwende.
Ang manok ay may mahalagang papel, ngunit ikaw ang piniling mag-alaga. Umupo si Lando sa damuhan. Nararamdaman kong may darating pang pagsubok. Oo, tugon ng duwende. Hindi maiiwasan iyon, ngunit hindi lahat ng pagsubok ay laban. May mga darating na pagkakataon na susukat sa iyong katapatan, pasensya at tapang. Tumingin si Lando sa manok na tahimik na nakatayo sa tabi. Handa akong harapin ang anumang darating, basta't hindi ko siya ipagpapalit. Lumapit ang duwende at marahang hinaplos ang ulo ng manok. Ang iyong puso ang iyong lakas. Hanggat nananatili kang tapat, may gabay kang matatanggap. Tahimik na nagmasid si Lando sa kalangitan. Ang mga bituin ay maliwanag at ang gabi ay payapa. Ngunit sa kabila ng katahimikan, alam niyang papalapit na ang sandaling magdadala sa kanila sa mas malaking yugto. Sa mga susunod na araw, naramdaman niyang may pagbabago sa hangin. May mga balitang kumakalat sa mga kalapit na baryo tungkol sa isang manok na kakaiba ang lakas. May mga sabungero na naghahanap, may mga nag-uusisa. Hindi man direktang dumarating sa kanya ang lahat, alam niyang ang alaga niya ang pinag-uusapan. Isang hapon, dumating si Mando na may seryosong mukha. May malaking laban sa susunod na buwan sa bayan, sabi nito. Hindi pa ako sigurado kung sasali ka, pero may mga nakapansin sa manok mo. Baka imbitahan ka. Tahimik si Lando. Hindi pa niya iniisip ang ganong kalaking hakbang. Ngunit alam niyang darating din ang araw na kailangan niyang magpasya. Hindi ko pa alam, sagot niya. Pero pag-iisipan ko. Tumango si Mando. Ano man ang piliin mo, nandito lang ako. Pagkaalis ni Mando, naupo si Lando sa harap ng kubo. Tumingin siya sa manok at napangiti ng bahagya. Sa kabila ng mga pangamba, may pag-asa siyang nararamdaman. Hindi na siya ang dating lalaking naglalakad ng walang direksyon. Ngayon, may layunin na siya. Ang pangalagaan ang tiwalang ipinagkaloob sa kanya. Sa paglipas ng gabi, nanatili siyang gising ng matagal. Pinakinggan niya ang hangin at ang tahimik na galaw ng paligid. Sa bawat sandali, nararamdaman niyang papalapit na ang mas malaking yugto ng kanilang paglalakbay. At sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan, naghanda si Lando sa mga darating na araw na maghuhubog sa kanyang kapalaran at sa kapalaran ng manok na minsang natagpuan niya sa ilalim ng matandang balete. Dumating ang umaga na tila mas mabigat kaysa karaniwan. Maagang nagising si Lando, ngunit hindi agad bumangon. Nakahiga lamang siya sa sahig ng kubo at nakatingin sa kisame na gawa sa lumang kawayan. Sa labas, maririnig ang mahinang huni ng mga ibon at ang galaw ng hangin sa mga dahon. Sa kabila ng katahimikan, ramdam niyang may bagong yugto na naghihintay sa kanila. Sa kanyang tabi, ang manok ay nakatayo na at tila handang sumalubong sa araw. Malakas ang tindig nito, makintab ang balahibo, at ang mga mata ay tila mas maliwanag kaysa dati. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo itong nagiging matatag. Hindi na ito ang sugatang nilalang na natagpuan niya sa ilalim ng balete. Ngayon ay isa na itong ibon na may lakas at kumpiyansa. Tumayo si Lando at pinakain ang manok. Dahan-dahan niyang inilapag ang pagkain at pinainom ito ng malinis na tubig. Habang pinagmamasdan niya ang alaga, hindi niya maiwasang magbalik-tanaw sa mga nakaraang araw. Mula sa simpleng pagtulong sa isang sugatang manok, napunta siya sa landas na puno ng mga pagsubok at mga taong nagmamasid. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas siya ng kubo at umupo sa damuhan. Ang araw ay unti-unting sumisikat at ang liwanag nito ay sumasagi sa buong paligid. Sa katahimikan ng umaga, may pakiramdam siyang may paparating na pagbabago. Hindi nagtagal, may narinig siyang yabag sa may kalsada. Nang lingunin niya, nakita niya paparating si Mando. May dala itong maliit na supot at tila seryoso ang mukha. "Lando," tawag nito. "May
may balita ako. Tumayo si Lando at sinalubong siya. Ano yon? May paanyaya mula sa bayan, sabi ni Mando. May malaking laban sa susunod na mga linggo. May mga nakapansin sa manok mo. Gusto ka nilang isama. Tahimik si Lando. Hindi niya inaasahan na darating agad ang ganitong pagkakataon. Tumingin siya sa manok na tahimik lamang sa tabi. Hindi ko pa alam kung handa ako, sagot niya. Naiintindihan ko, sabi ni Mando. Hindi madali ang desisyon, pero hindi rin dumarating palagi ang ganitong pagkakataon. Matagal na nag-isip si Lando. Hindi niya hinahangad ang yaman o kasikatan. Ngunit alam niyang ang manok ay may kakayahan na hindi maaaring itago habang buhay. Kung may layunin ang pagdating nito sa kanyang buhay, marahil ay bahagi ng layuning iyon ang mga pagkakataong dumarating. Pag-iisipan ko, sabi niya. Tumango si Mando at nagpaalam. Naiwan si Lando na tahimik na nakatayo sa harap ng kubo. Sa kanyang isip, naglalaro ang mga tanong at pangamba. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang lakas siyang nararamdaman. Pagsapit ng hapon, dinala niya ang manok sa may lilim ng puno. Umupo siya sa damuhan at pinagmasdan ang kalangitan. Habang lumalalim ang katahimikan, naramdaman niya ang pamilyar na presensya. Lumingon siya at nakita ang duwende. Dumating na ang sandaling magpasya, sabi ng maliit na nilalang. Oo, tugon ni Lando. May paanyaya sa malaking laban. Tinitigan siya ng duwende. Hindi kita pipilitin. Ang landas ay ikaw ang pipili. Ngunit tandaan mo, ang lakas ng manok ay biyaya at ang puso mo ang gabay. Kung sasali ako, sabi ni Lando, gagawin ko iyon ng may pag-iingat at katapatan. Tumango ang duwende. Iyan ang mahalaga. Hindi ang tagumpay o pagkatalo ang sukatan, kundi ang pananatili mong tapat sa iyong sarili. Lumapit ito sa manok at marahang hinaplos ang ulo nito. Tahimik lamang ang ibon, ngunit tila nauunawaan ang sandali. Ano man ang mangyari, dagdag ng duwende, huwag mong kalilimutan kung saan nagsimula ang lahat. Unti-unti itong naglaho sa dilim. Naiwan si Lando na nakaupo sa damuhan. Sa kanyang harapan, ang manok ay nakatayo at nakatingin sa malayo, tila handa sa kung ano man ang darating. Sa gabing iyon, matagal na nag-isip si Lando. Ang buhay niya noon ay payak at walang direksyon. Ngayon, may landas na siyang tinatahak. Isang landas na puno ng pagsubok, ngunit may kasamang pag-asa. Sa paglipas ng oras, nagpasya siyang haharapin ang mga darating na araw ng may tapang. Hindi niya alam kung saan hahantong ang kanilang paglalakbay, ngunit alam niyang hindi niya hahayaang mawala ang kabutihan at katapatan sa kanyang puso. At sa ilalim ng maliwanag na buwan, sa harap ng lumang kubo, nagsimula ang panibagong yugto ng buhay ni Lando, isang yugto na magdadala sa kanya sa mas malawak na mundo. Kasama ang manok na minsang natagpuan niya sa ilalim ng matandang balete at ang gabay na patuloy na nagmamasid mula sa tahimik na anino ng kagubatan. Wakas,